Hi, good morning. Napindot ko yung may nag-pop up. Napindot ko yung video ko. Ulitin ko na lang. Good morning, mga mahal kong subscribers. Parami na ang mga commercials sa ating mga vlogs. Kung hindi sa inyo, wala ako. Pero para sa inyo, magbabahagi ako. Today, 27 of May, Monday, at 2024, siyempre. Today, I will discuss briefly yung 10, hindi 10 utos 10 batas ng kalikasan. Ang tawag noon ni John Quintanar ay 10 Laws of the Universe. Mayroong kaming inatinan noon sa Marco Polo dyan sa Quezon City na kanyang seminar. Binayaran namin ito, dalawa kami ng aking anak, si Jennifer Abaygar. Pero napakarami namin. Umano lang kami, nag-butt in. Nagbayad kami. Now I am giving back to you for free. I-share ko sa inyo libre. Ano ba ang 10 na batas ng kalikasan? What are the 10 laws of the universe? Number 1, tingnan ko na aking lista para hindi ako magkamali, is the law of attraction. Law of attraction, kung anong iniisip mo, madalas at gustong-gusto mo, ika nga ni Napoleon Hill, your desire, yan ang mapupunta sa'yo. The universe will help you to manifest that desire, or it will be attracted to you. Noon, pangarap ko talaga na magkaroon ng website. Ano nyo lang, Paper and Metal Scrap Buyer. Yan ang website ko. Ako ang gumawa po niyan. Nagkatotoo. The world, the universe helped me to create that website. Maraming kasangkapan. Sinulatan pa ako ng Google galing Bangkok kung paano ko na I am allowed to create my website. Ayan. At saka kung mayroon kayong tanong na napaka-importante, but anyway, anything is in Google. Mag-Google lang po kayo. So, the law of attraction is very important. Noong ma-stroke ako, naangarap ako na gumaling. Unti-unti akong gumagaling. Because my health, I attracted it through the law of attraction. Mangarap po kayo, whatever state you have in life, and whatever is it you want to, it will be manifested. Number 2 is the law of tithing. Ang law of tithing, or which is in mathematics, it is 10%. Noong pa yan ng mga ng patriarka o ating mga magulang. Kung yan ang nasa puso mo, lalo na ikaw ay negosyante, importante yan, lalo na sa pagbabudget. 10% or percent yung nasa puso mo. Batas yan ng kalikasan, or that is one of the universal laws of the universe.
I-google nyo na lang kung hindi kayo satisfied sa aking mga paliwanag, is on Google. Lahat ng meaning ng sasabihin ko, it's on Google. In fact, i-ginugol ko muna ito bago ko explain sa inyo dahil 2015 pa ito nang ibigay sa amin, ipagkaloob sa amin sa seminar ni John Quintanar, The Legend of Networking. Pero namayapan na siya, ito ay kanyang legasiya. Ngayon, ito naman ang legacy ko sa inyo. Ika-copy-paste ko sa baba ang 10 laws of the universe. Sa inyo po yan, libre. Kay John Quintanar, napakarami namin noon, binayaran po namin. Now, number 3 is the law of giving. Kung anong ibinigay po natin, ibabalik po sa atin yan ng universo. Almost 10 to 100 times bibigayan. Tulad last year, starting in October, naghakot kami ng more than 100 tons ng papel ng MaxiCare Health Corporation. Doon nila ng archive ng Crown. Yan, law of giving. Magbigay po tayo. Kung anong ibinigay po natin, mag-ano tayo ng mga charity. Sa amin sa iglesia, mayroon kaming tatawag na handog o abuloy. Mayroon kaming tanging handugan, ginagamit namin sa pagpapaganda ng kapilya, ng mga bahay-sambahan. Ayan, mayroon kaming lingap kasi namamahagi kami para sa mga kababayan natin na kailangan lingapin. Mayroon naman din ang foundation, ang iglesia. At isa pa, mayroon kaming lagak pasalamat. Kami mag-asawa, pag sa tulong ng Diyos pinagkalooban kami ng biyaya, ay ang 10% ng aming savings or mga properties na binili, i-calculate namin yan, then kukunin namin ang 10% para ibigay sa pasalamat sa iglesia para makagamit sa pagpapatayo ng maraming kapilya. Ayan. Ano pa ang sunod? Ito ang isa pang ang nito, tinatawag ito na sa atin, malimit natin sabihin na ito ang tatawag na karma. Kasi kung ano ang itinanim natin, pag nagtanim tayo ng mangga, usually banggang aanihin natin. Pag magtanim tayo ng duhat, duhat ang aanihin natin. Emotionally, kung nagtanim tayo ng sama ng loob, mabigat yan sa atin na sama ng loob din ang ating aanihin. So, sana maintindihan po ninyong law of cause and effect. Paki-google po ninyo. Mamaya, i-copy-paste ko po ang 10 laws of the universe dito sa baba. Tingnan nyo lang sa comment section. Oo, nandiyan lang po yan. Hindi ko na lang habaan ang pagpapaliwanag. Now, the law of circulation. Kanina, instead na umikot ako sa Caloocan Sports Complex, inikot ko yung bagong tayo na SM. Alam mo naman tayo, lalo na sa mga drivers, gusto niya dumaan sa mga bagong daan. Inikot ko, naglakad lang ako. Dito sa likod ng SM Caloocan. Yan, nakapag-explore ako ng bagong lugar and I was so happy. Law of circulation, by the way, parang yan kung may nagtitinda ng
Banana Q. Kung may dala kang pera para mag-circulate ang ekonomiya, bumili ka. Oh, that's the law of circulation. Number 6. Ano ang number 6? It's called the law of forgiveness. Hindi tayo perpekto sa mundo. Hindi tayo perpekto ang sarili natin. Kung may nagkamali sa atin, maging anak, kaibigan, kapatid, tayo ay magpatawad. Patawarin natin sila para ang law of cause and effect mag-circulate. O, tingnan mo, nagiging bahagi ng buhay natin. Napakasarap magpatawad. Ang mga kapatid ko, hindi yan mga perpekto. Ako rin hindi perpekto. Kaya humihingi ako ng tawad sa mga taong napagkasalanan ko. That's law of forgiveness. Magpatawad po tayo. Kaya nga sa spiritual na bahagi ng buhay ko, I'm faithful, hopeful, and loving. Bahagi yan sa pagmamahal. Kaya nakapagpapatawad po tayo. Pairalin po natin ang puso natin. Magpatawad po tayo. Law of rhythm. Kanina iginugol ko ang rhythm. It's like a guitar. Pag hindi maganda ang rhythm ng guitar, ng gitara mo, i-adjust mo. Ako kabisado ko ang dahil nung binata pa ako, naging hilig ko maggitara. Ngayon na lang hindi na dahil nakakakapal talaga rito ng kalyo. Cause and effect, kumakapal ang kalyo talaga. Pero maganda yan na practice ang gripping mo. Law of rhythm. Kailangan ang rhythm ng buhay natin maganda. Halimbawa, nagkikipag-usap tayo. Huwag tayo sasabat. Kailangan pakinggan muna natin. Parang pagkalabit ng lead man ng gitara. Isa-isa lang. Huwag sabay-sabay. Sabi nga ni Dr. Willie Ong, avoid multitasking. Isa-isa lang. Hanggat magkaroon tayo ng skill sa pagigitara. Law of rhythm. Ganun din yan sa pamumuhay natin. Kailangan makikinig tayo kung may nagsasalita para maintindihan po natin. Maganda ang rhythm. Mayroon nga kanta kung hindi ako nagkakamali, may tinatawag na rhythm of the rain. Rhythm of the rain. Ayan. Sunod, ang number 8 is law of gestation. Law of gestation, usually from conception to birth. Pinapattern yan sa sa halimbawa mag-asawa, nagkaroon sila ng love affair. Hindi ko kinukonsinti ang mga illegal diyan ha. Kung kayo ay mag-asawa ngayon, nagsasama na hindi pa kasal, pakasal na kayo. From inception, in 9 months, lalabas po ang bata. Yan tatawag na law of gestation. Kumbaga sa mga pananim naman, pag itinanim mo ang kamuting kahoy, after 7 months, aanihin mo yan. Yan. Gestation. May kapanahunan yan. Ang kamuti naman, hindi ako nagkakamali, 9 months din ang 8 months. Itanim mo sa magandang magandang lupa at diligan mo ang kamote, 8 months inaani.
Ako'y anak pala ng magsasaka at ang mother ko po ay isang mananahi, dressmaker. So, nakapag-aral ako dahil sa kanyang pananahi at ang father ko ay magsasaka. Nag-aalaga siya ng mga hayop. Yan. So, alam niya ang law of gestation. Alam niya kung kailan pinakasta niya ang butakal o ano bang tawag? Yung lalaki na baboy pinakakastahan yung ang inahin na baboy. Hindi ako nagkakamali, 7 months ang gestation. So, is a natural law of the universe. Kailangan maintindihan po natin ang 10 batas ng universo na ito. Law of polarity is the next. Law of polarity, may negative kumbaga sa kuryente, dadaloy ang tamang mga electrons dahil sa may negative at saka positive. Umiilaw po ang itong vlogging light na ito, may negative yan, may positive. Polarity, kumbaga it is composed of two opposite sex. Because of the polarity na attract ang lalaki, ang babae ng lalaki. Ganun din ang lalaki ng babae because of polarity. Now, last but not the least, number 10 is the law of abundance. Ito, by the way, in 2007, I plan to join Film Life. Mayroon dyan si Capole and Associates na napakayaman. Bakit siya yumaman? Dahil alam niya ang law of abundance. Ang law of abundance is a way of recruiting other people to join your team. So kahit nasa bahay ka lang, kumikita ka. May mga tao ka lang na pakikitain mo, kailangan ng pagpakita ay ayon sa batas. Ako, ayaw ko ng underpaid ang mga tao. Kailangan na sasahuran sila ng ayon sa batas. So, kung ang tao ay ayon sa batas ang kilos mo, marami magpapayaman sa'yo. It will create abundance for you. So that's it. Anong oras na ba? 18 minutes. That's all for today, ladies and gentlemen. Google nyo po at tingnan nyo po yung lista ng laws of the universe sa baba. Have a nice day. Take charge. Bye-bye.